Welcome to Airs of Zeal. So, kita nyo naman ang topic natin today is ano nga ba ang airsoft gun? Okay, balik muna tayo sa umpisa para sa mga newbies, sa mga gusto magsimula, sa mga starters, mga magsisimula pa lang. Okay? So kung kayo ay naglalaro na, pwede nyo nang i-skip yung video na to. Okay? So ito ay para sa mga newbies. Okay? So umpisa muna tayo. Ano ba ang airsoft gun? Okay? So what is airsoft gun? Okay, yung airsoft gun, kaya naman siya ginawa ay to replicate kung ano yung tunay. Okay? So replica siya ng tunay na baril. Okay? So bakit kailangan mag-replicate ng tunay na baril? Baka tinatanong nyo. Okay? So nire-replicate nila yung tunay na baril kasi unang-una ginagamit kasi siya dati for military training, mga tactical training. Yan. Tapos sumunod na yung sports, naging sport na siya. Okay? Pero umpisa, unang-una talaga yung military training. Kasi syempre kesa naman paggamit nila yung tunay, okay, mas maganda na airsoft na lang ang gagamitin. Okay, so kasi unang-una ang airsoft non-lethal. Okay, kung may madisgrasya man, hindi ka 50-50. Okay, so yun na nga. So sa pagreplika ng tunay na baril, ang unang-unang papasok dyan is size. Siyempre, kung magre-replicate ka ng tunay, yung size, yung design, yung weight, tsaka siyempre yung function. So para magmukha talaga siyang tunay. So bakit ba ganun? Kasi nga ginagamit sa military, okay, sa mga training, okay, so non-lethal siya. And size and weight. Doon muna tayo sa size and weight. Bakit nga ba kailangan size and weight? Kuhang-kuha siya. Kasi nga ginagamit siya sa training. Kumbaga pag nagpa-practice ka mag-draw yung mga ano mo, at least ayun, yung parang muscle memory mo, yung feel ba, mukha na talaga siyang tunay. Kasi yung size, yung grip, importante yun. Yung weight, syempre. Kasi kung mag-practice ka ang weight niya parang papel, baliwala. Kasi pag nakahawak ka ng tunay, makapanibago ka. So, yun. Sa design naman, bakit kailangan kuhang-kuha yung design? Kasi syempre, para maganda, para mukhang tunay talaga. Okay? So, yun yung mga, ano niya, yung mga, basta. Okay? Kalimutan ko na. So, huling-huli yung function, di ba? Yung airsoft, nireplika nila yung tunay na baril kasi yun, sa function, para yung function niya para mukhang totoo sa baril, di ba? Napakita ko. Okay, so ito airsoft. Okay, so sa tunay, ang kailangan mo lang doon is gunpowder. Okay, gunpowder, bala. Yun na yun. Pagkasama na yun. Okay, sa airsoft, ang kailangan mo, syempre, yung gas, tsaka yung bibis, yung bala. Okay, so sa tunay, for example, ito yung tunay, para gumana yung tunay, kakasa mo, diba? Pag may bala na yan, kakasa mo, tapos ito yung hammer niya. Okay? Sa tunay, ito yung hammer niya, tapos pag pinul mo yung trigger, ang papaluin ng hammer yung firing pin. Dediretso sa primer. Tapos yung primer, yun yung magi-ignite dun sa propellant mo, which is yun yung ang propellant mo yung pulbura. So pag sumabog yung pulbura, ayun na.
pasabog na, titira na yun. Di ba? Titira na yung bala mo. Sa airsoft, parang gano'n na rin. Pero sa airsoft kasi, parehong-pareho naman. May hammer. Okay? Pero sa airsoft, itong hammer na to, design na lang yun. Kasi, wala namang pinapalo to eh. Di ba? Parang wala namang pinapalong firing pin to eh. So, ang pumapalo, ito yung magazine. Okay? So, sa airsoft, ang pinapalo niya, hindi yung hammer, yung valve knocker ang tawag doon. So, ang valve knocker, makikita mo siya sa loob dito banda. Okay? Dito banda siya sa loob. Kasi, dyan yung magazine, di ba? So, ito, dito siya banda. Wala siya dun sa taas. Wala siya sa may slide. So, papaluin ng valve knocker to. Tapos, lalabas yung gas. Andito na kasi yung parang propellant mo, yung gas. Sa airsoft, ang propellant natin yung gas. Okay? So, papaluin ng valve knocker to. Magre-release ka ng, kita ba? Ayan, magre-release siya ng gas dito. Pag na-release na ng gas, yun yung tutulak dun sa bibis. Okay? So, ganun siya. Parang parehong yung function niya kasi parehong may hammer na mga ganun, pumapalo. Tapos, yung propellant, meron din silang propellant. Sa atin, sa airsoft, yung gas. Sa kanila yung pulbura. Sa tunay yung pulbura. So, yun ang difference nila sa function. Pero, pareho silang may blowback. Okay? For example na lang ito. Alright. Yan. Walang bala to ha. Okay? So, pareho silang may blowback. Okay? Pupull ko yung trigger. Makikita nyo yung blowback. Ayan o. Ayan. So, yun siya. Pareho siyang may ganun. So, automatic na siya. Okay? So, yun nga. Sana medyo nagkaroon kayo ng idea sa mga newbies kung ano yung pinag-usapan natin, kung saan nanggaling yung airsoft, kung bakit siya ni-replicate, kung saan siya ginagamit. Hindi lang siya ginagamit sa sa military training, sa mga kung ano ng training regarding sa baril. Ginagamit din siya sa yung tawag doon, parang gun safety, basta gun safety. So, pati yung sport ng airsoft, dalawa yun eh. May parang war games, may nag-practical shooting. So, magkaiba sila. Sa war games, para kang para kang military. Ang tawag nila doon, military simulation. Okay? Milsim ang tawag nila. So, may mga missions kayo na gagawin para kang nagka-counter strike, para kang Call of Duty, para siyang ganun. Tapos sa practical shooting naman, may mga magkaiba, may mga iba-ibang equipments yun. Sa practical shooting, parang may ganitong mga targets. Basta mga target plates. Yun naman, magkaibang magkaibang bracket siya ng sport pagdating sa airsoft.